Lingid sa kalaman ng mga naroon ang tunay na nangyari. Nang gumamit ng banyo si Peter ay sumunod doon si Alex. Di naman to direktang nakipag-away kaagad. Ginawa niya lang yon dahil nais na makipag-usap ng lalaki sa kaibigan. Baka na misunderstood lang din niya ito. Bakit kasama mo si Krisa? Tanong ni Alex na puno ng pagkadismaya ang tinig. Hindi niya ito pinahalata pero mababakas iyon sa tinig niya. Sa lahat ng lugar dito mo pa talaga siya dinala? Nasagot ko na ang tanong mo kanina kung paano kami nagkita. Isa pa, gusto niyang kumain ng Korean food. Ito lang ang naisip kong lugar kung saan po pwede siyang magtanggal ng stress. Hindi ko naman alam na pupunta kay dito eh. Katwiran ni Peter, sa kaibigan, na lalo pa ngang uminit ang ulo. Kung alam ko yon, sa tingin mo ba, gugustuhin pa namin pumunta sa restaurant to? Inaasar mo ba talaga ako, Peter? Napuno na gugustuhin pa niya. Biglang kinuwelyohan ni Alex ang kaibigan na napataas na doon ang dalawang kamay. Sign yun na ayaw niyang lumaban o wala na siyang plano makipag-away sa kanyang kaibigan. Easy ka lang, Alex. Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ka ba nagagalit? Hawak na sa kamay nito ni Peter at tinanggal na ang pagkakahawak sa kwelo niya. Nagliliyab na rin ang galit sa kanyang mga mata. Nagsiselos ka ba sa akin dahil kasama ko si Krisa? Masyado ka namang gahaman. Kasama mo ng... Huwag mong sagarin ang galit ko sa'yo. Angel ni Alex dito na ayaw marinig ng susunod nitong salita. Aminin niya man o hindi, makikita sa galaw niya ang totoo niyang nararamdaman. Bakit? Anong gagawin mo, Alex? Gugulpihin mo ko? Sasayangin mo ang pagkakaibigan natin. Hamon niyang dinisplay pa ang nangasal niyang ngisi. Naghiwalay na kayo, ano pa bang kinagagalit mo? Wala ka na dapat masabi kahit pa sabihin ko sa'yong liligawan ko siya. Narinig mo? Wala na. Inundayan na ng suntok ni Alex ang kaibigan na agad bumulagtas sa sahig ng palikuran. Tumugo na ang gilid ng kilid nitong tinamaan ng malakas sa suntok niya. Sa dami ng babae, bakit siya pa, Peter? Gago ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Bumangal na doon si Peter at gumante ng suntok sa kaibigan. Sa tingin mo, hindi gagawin yun na ibang lalaki nagkakagusto sa kanya, ha? Tinatanong kita, bakit siya pa? Bakit si Krisa pa? Bakit di na lang ibang babae? Kung di ko yun gagawin, may ibang taong gagawa nun sa kanya. Kilala mo ko. Magiging masaya siya sa piling ko. Kung di mo siya kayang pasahin sa piling mo, akong gagawa nun, Alex. Pinagsawaan ko na siya. Tira-tira ko na. Bakit gusto mo pang matikman ang kaya niyang napagsawaan na ng iba? Kumising ka nga sa kalokohan mong yan, Peter. Nagpambuno na doon na magkaibigan at nagpalitan na rin ng suntok. Ang tungkol dito, hindi rin alam ni Krisa. Tumayo ng dalaga na makakuha ng pagkakataon. Kung tutusin, wala naman dapat siya sa lugar na yon dahil wala naman siyang kinalaman sa awayang nangyari sa magkakaibigan. Krisa, saan ka na pupunta? Iiwan mo na ba ako dito? Madramang tanong ni Peter na nagpapaawa pa sa kanya. Nakita nito ang kanyang planong lihim na pagpuslit. Kailangan mo akong dalhin sa ospital mamaya. Kailangan natin ipagamot ang mukha ko at ang mga galos ko. Paano ko makakapagtrabaho nito? Isa pa, kailangan ko na makakasamang aalalay sa akin sa ospital. Problemadong hinlot ni Krisa ang kanyang sentido. Makakalabas na sana siya kung di lang siya nito nakita. Sa sunod talaga, hindi na siya basta-basta na lang papayag na kumain sa labas kasama ng ibang tao. Ito nagpapahamak sa kanya eh. Tawagan mo na lang isa sa mga kapamilya mo, Peter, at papuntahin mo dito. May klase pa akong pupuntahan ngayon. Hindi pwede, busy sila. Hindi ko pwedeng istorbohin. Napatayo na ang mga pulis sa pagpasok ng bulto ng katawan sa pintuan ng nasabing police station. Napaangat na ang mga mata ni Krisa, nakitang si Nicolo Bentecourt ang dumating. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata. Hindi na nagulat pa ang binata na naroon si Krisa ngayon sa police station. Nicolo was well dressed, wearing a classic British handmade suit just made for him. Perpektong kasuotan niya na para modelo ng mga ganong klase ng damit. Iniwas ni Nicolo ang mga mata sa dalaga at dumiretso na sa head ng police station para makipag-usap. Narito ako para kay Peter at Alex. Sambit ni Nicolo na ilang beses nang napabuntong hininga. Marahang tumango ang chef. Attorney Bentecourt, pasensya na sa abala. Alam namin na busy ka sa mas importanteng kaso. Pero ito kasing dalawa ay nagbugbugan ng dahil sa selos. Ito ang sabi ng kapatid mo. Nang marinig yon ay muling napabaling ang panginingin ni Nicolo sa kanila. Naburo ang mga mata niya kay Krisa. Umangat na ang gilid ng labi nang mayroong napagtanto.
Subalit bakit ang dalawang lalaki ang nagkagulo at hindi si Krisa at ang kapatid niyang si Nati? Dapat sila yung sugatan at duguan. Buwaba pa nga ang kanyang paningin sa suot na damit ni Krisa. Naisip na baka ito pa ang pagsimula ng kaguluhan. Nakita niya conservative naman ang suot nitong damit. Hindi yon kabastos-bastos. Kuya Nick, mali sila ng intindi. Nagsuntukan ang dalawang magkaibigan dahil pinagkatawaan ako ni Peter. Giranti lang ako ni Alex. Walang selosang nangyari sa kanila, kuya. Lumipat ang mga mata ni Nicolo kay Alex na hindi makatingin diretso sa future brother-in-law niya. Tumungo pa siya na maramdamang nakatingin pa rin ito. Talaga? Yun ang dahilan ng public scandal nila? I doubt it. Makahulugang saad ni Nicolo na nais malaman ang totoong rason at may magsasalita lang sa kanila kapag pinakita niyang galit siya. Mukhang may iba pang dahilan, Nati. Believe me kuya, walang ibang dahilan. Giit ni Nati kahit na hindi niya rin alam ang tunay na dahilan ng away nila. Hindi pinansin ni Nicolo ang kung ano-anong mga pinagsasabi ng kapatid. Inayos niya na ang gusot. Nagbayad na rin sila ng penalty. Kung hindi lang nakiusap si Miko Balboa para sa kanyang anak, hindi pupunta doon si Nicolo. Hahayaan niyang matulog ang future bayaw niya sa kulungan na magtilyong at maisang ugali. Kaso, ayun nga, kailangan niyang sundin ang pakiusap ng abogado kapalit ng favor kay Chris. Paglabas ng police station, nagmamadaling sumakay si Alex ng sasakyan. Sobra siyang nahiya sa harapan ng kanyang future brother-in-law. At ng mga sandaling iyon, gusto na lamang niyang maglaho. Mabilis siyang sinundanin natin na nag-iwan na ng matalim na mga tingin kay Peter. Mag-usap nga tayo next time, Peter? Habilin pa nito. Sige, ingat kayo. Pang-aasar pa ni Peter. Maraming salamat, Attorney Bentecourt. Huhulaan ko. Tinawagan ka ni Dad para papuntahin ka dito, no? Huwag kang mag-alala. Ililibre kita ng meal kapag hindi ako busy. At pagkasabi nga nun, akmang hahawakan niya na sa isang braso si Krisa nang nanatili doong walang imik. Halika na, Krisa. Dumiretso tayo ng ospital. Mauna ka nang lumabas, Peter. Seryoso ang tinig na pagpuputol ni Nicolo sa sasabihin ng lalaki. Kailangan ko makausap si Teacher Chris. Importanteng sasabihin ko sa kanya. Salit-salita na silang tiningnan ni Peter. Nagulat kung paano silang nagkakilalang dalawa ng babaeng gusto niya. Napaangat na rin doon ang mga mata ni Krisa. Wala siyang maapuhap na dahilan kung bakit siya nito gugusting makausap ng silang dalawa lang. Pwede bang bigyan mo kami ng privacy? Kahit saglit lang? Dagdag wika ni Nicolo na mas naging seryoso ang tinig kay Patrick. Ilang beses nang sinulyapan ni Patrick si Krisa na tahimik lang nakatayo sa gilid na parang may sarili itong mundo at natameme na ng mga sandaling iyon. Gusto niyang magsalita ito at magbigay ng opinyon sa sinasabi ni Nicolo na nais niyang mapag-isa kasama siya. Kapag sinabi ni Krisa na ayaw niyang maiwan doon, taos sa puso niyang gagawin yon kahit pa si Nicolo Bentecourt iyon. Hinihintay niya lamang talaga itong umangal, magreklamo at sabihing ayaw niya. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng dalaga na hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan ng mga sandaling iyon. Para itong nabato-balani na hindi na makapagsalita. Nakahanda si Peter na piliing sundin ang sasabihin nito kumpara sa pakiusap nito ni Nicolo sa kanya na bagamat halos kaedad lang ilan ni Alex pagdating sa super successful na karera at sa buhay nito ngayon, kaya't naman mataas ang respeto niya at paghanga sa binata. Ilang minuto pa ang lumipas, bago lumabas ay nagawa pa niyang kumindat kay Krisa na bahagyang nagbigay ng reaksyon sa pag-ismid nito sa kanya. Mahina na lamang siya doong natawa, baka nga gusto rin ito na makipag-usap. Intayin na lang kita sa sasakyan natin na dala kanina, Krisa. Malamyang saad niya na namulsa ang isang kamay at matagal na humakbang papalabas. Pinilit ni Krisa na ngumiti. Nilibot ang tingin sa paligid na tila ba biglang doon natauhan. Nais niyang habulin si Peter, ngunit nakalabas na ito nang mapansin niya ang matamang paninitig sa kanya ni Nicolo na may ibang kahulugan. Gumapang ka ba sa bawat himaymay ng kanyang katawan, lalo na malakas tumikim ang isang chief head ng estasyon na nasa loob para kunin ang atensyon ng mga kasamahan nila na nakatingin sa kanila. Inihintay niya na may magsalita si Nicolo kung ano nga ba ang importanteng sasabihin. Ahem!
Mabuti pa lumabas muna tayo at mukhang kailangan ni Attorney Bantacourt at ng babaeng kasama na mag-usap ng masinsinan. Ng chief nilang nagpatiuna na doon sa paglabas upang bigyan sila ng pribadong oras. Mahapdi ang naging guhit ng laway ni Criza sa kanyang lalamunan nang lumunok siya ng laway. Silang dalawa na lamang ni Nicolo ang naiwan na mag-isa sa loob ng mansyon. Nakatayo siya sa gilid ng estasyon samantalang si Nicolo naman ay nakaupo. Pero nakaharap ito sa may kanyang banda. Binalot sila ng nakabibinging katahimikan ng lugar. Agad na nag-iwas ng mga mata niya sa binata, si Criza, nang maramdamang mas lumalim pa ang tingin sa kanya. May pakahulugan iyon at tila ba may hinihintay itong sabihin at ibalalas niya dito. Anong totoong nangyari, Chris? Wait, bakit siyang tinatanong ng abogado? Bakit hindi ang mga nag-away? Bingi ba ito? Sinabi na ng kapatid niya ang tunay na dahilan. Hindi siya naniniwala? Ano pa ba ang gustong palabasin ng abogado at siya ang tinatanong? Sabihin mo na sa akin, huwag ka nang mahiya. Tayong dalawan lamang dito. Mariing umiling na doon si Criza. Wala naman talaga siyang alam kahit bigain ba siya ng abogadong sasabihin sa kanya ang mga nalalaman. Wala talaga. Hindi niya nakita ang totoong nangyari. Ang nakita niya, dugoon na ang dalawa. Yun ang totoo kung kaya naman bakit siyang tinatanong ng abogado. Iniisip ba nitong sangkot siya sa naging gulo? Iniisip ba nitong siyang dahilan porket may nakaraan silang dalawa ni Alex ay sangkot na siya sa kalokohan? Ang ibig mong sabihin wala kang kinalaman sa nangyari. Mabilis tumango si Criza. Nababanas siya sa daloy ng usapan nila. Tama siya. Pinupunto ng abogado na sa kanya nagsimula ang gulo ng dalawa. Right, wala akong alam. Kaya pwede ba? Huwag mo akong tanungin na parang ako may kasalanan. Malay ko ba kung may matagal na silang alitan at ngayon lang sila nagpang-abot at sumaktong kasama ko ni Patrick sa lugar? Come on, Criza. Hindi mo kailangan magsinungaling dahil malalaman ko rin naman ang totoo. Ganoon naman pala eh. Bakit kailangan mo pa akong talungin at paiwanan dito? Pambabara na ni Criza. Akmang lalabas na ng estasyon at iiwanan na siya. Wait, hindi mo pa rin ba nahahalata kung bakit sila nag-away? Mataas na ang tono ni Nicolo doon pero pinigilan ni Criza na ipakita ang takot niya dito. Anong ibig mong sabihin? Ang dami mong paligoy-ligoy, hindi kita masundan? Pwede bang linawin mo? Diretsahin mo kung anong iniisip mong kinalaman ko sa nangyari. Hindi yung ginagawa mo kung manghuhula. Walang humor na pagak na natawa doon sa Nicolo sa pagiging slow ng dalaga. Hindi mo talaga mahulaan, Miss Aguilion? Malamig sa yelong tanong ni Nicolo. Sa ginawang yon ng binata para bang naging ibang tao ito bigla sa paningin. Namutla na doon si Criza. Ganito pala ang pakiramdam kapag tinatanong ka ng isang Nicolo Bantacourt. Ituturing na agad suspect kahit di pa tapos ang investigasyon. Di niya pa rin mahulaan talaga kung anong gustong palabasin ng abogadong kanyang kaharap. Bakit parang siyang sinisisi nito? Wala nga akong alam. Ano bang gusto mong palabasin? Angil niya na napupuno na sa binatang, mukhang siyang ididiin sa larin sa gulong iyon. Para siyang sa larin na walang anumang kawala sa harapan ng pinakamagaling na abogado ng bansa. Hindi pa man siya nasasakdal, agad na siya nitong hinahatulan. Ganon ang kanyang pakiramdam. Yung tipong kahit anong palusot ang gawin ni Criza, hindi uubra sa binata. Walang kapangyarihan ng mga salita niya dito. Sa isiping yon, hindi niya na napigilan na unti-unti. Mamasa ang mga mata, tumapdi iyon, dala ng bumabahani ang emosyon. Pinagbibintangan siya. Yon ang pakiramdam niya sa mga tinging ipinupukol nito na mga sandaling iyon sa kanya. Uunahan na kita, Attorney Bantacourt. Wala akong masamang ginagawa para saktan ang damdamin ng kapatid mo. Kung yun ang iniisip at inaalala mo, I am done with Alex. Matagal nang natapos ang relasyon naming dalawa. Noon pa, sambit ni Criza na pumiyok ang boses sa mahaba niyang paliwanag. Nasa kay Nicolo pa rin ang kanyang mga mata. Bakit kailangan ko mag-explain sa'yo? Wala nga akong kasalanan sa nangyaring bubugan ng dalawang lalaking yon. Nagkukumahog na lumapit na kay Criza si Nicolo nang makitang unti-unting napahikbi ang dalaga. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mukha ni Criza na hindi gumagalaw doon kung kaya hindi nakatakas sa kanyang tanawing yon. Lalo pang naiyak sa sama ng loob ang dalaga sa ginawa ni Nicolo. Bakit siyang binibintang may sala ng skandal na nangyari?
Sa tingin ba na lalaking to'y mahal pa niya ang dating nobyong si Alex? Yun ba ang paniniwala nito dahil sa pagkakamaling nagawa niya noon sa abogado sa loob ng bar? Napaka-judgmental naman. Kriza, iniunat ni Nicolo ang kanyang isang kamay upang haplusin sanang kaliwang pisngi ng dalaga pero mabilis iniiwas ni Kriza ang mukha niya. Bukod sa sobrang napahiya siya, anong karapatan nito na gawin iyon sa kanya? Wala sila dong malinaw na relasyon. Maaring hindi mo tanggap ang lahat hanggang ngayon, pero makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Hindi ka mahal ni Alex. Niloko ka niya. Nagharap siya ng ibang babae sa katauhan ng kapatid ko. Isipin mo sanang mabuti yon. Kung ngayon ka lalapit sa kanya kung kailan engaged sa silang dalawa at pipiliting ibalik ang dating kayo, gusto mo bang matawag kang kabit ng ex-boyfriend mo? Siyempre, hindi mo naman gusto yon, di ba? Mariin na naging pag-iling ni Kriza. Anong pinagsasabi ngayon ng lalaking to? Hindi niya na mahal si Alex. Pinapangunahan na naman siya ngayon ng binata at yon ang nagpapasama sa loob niya. Umamin ka nga, mahal mo pa ba? Kalmado ang tonong tanong ni Nicolo na animo, magkaibigan silang dalawa ng dalaga. Ano bang pinagsasabi mo? Anong mahal ko pa? Hindi na, no? Ilang beses ko bang sasabing hindi na? God, mabuti yung maliwanag. Wala namang mali sa'yo. Masyado ka lang talagang naniniwala sa pag-ibig na akala mo'y totoo. Ani Nicolo na tumalikod at umalis na bago pa makapag-react ang dalaga. Habang lula ng sasakyan, seryosong mukha ng abogado na nakafocus lang sa kanyang pagmamaneho. Di niya maiwasang panay ang gawing pagsulyap sa likod kung saan nakaupo ang kapatid niya at ang fiancé nito. Nakasandal ang ulo ni Nati sa balikat ng lalaki. Iritableng umarko ang gilid ng labi ni Nicolo sa tanawing iyon. Naiirita siya sa lalaki kahit wala naman tong ginagawang masama sa kanya. Maraming salamat, bayaw. Nahihiyang wika ni Alex nang huminto ang sasakyan kung saan sinabi niyang doon siya bababa. Yumukod pa siya para magbigay dito ng galang kahit di niya magawang tingnan sa mata ang kapatid ng fiancé. Ingat kayo pa uwi. Tumango lang si Nicolo. Makahulugan ang tinging ipinukol sa lalaki na hindi niya mahanap kung saan basta nagustuhan ng dalawang babae sa kolokoy na ito. Bulag yata o mahina ang mata ng kapatid niya at ni Kriza. Naisip niya kaya bahagya siyang natawa. Ilang sandali pa pinaandar na ulit ang sasakyan paalis sa lugar na yon. Nati, umakto ka ng naaayon sa edad mo? Maging pino naman sana ang galaw mo. Saway ni Nicolo sa kapatid na lumapit na sa passenger seat habang malapad pa rin ang isip. Hindi ka na bata. Sa paningin niyo na ibang tao, kuya, pero sa tingin mo mananatiling bata ako, hindi ba? Nguso ni Nati na sinandal pa ang ulo sa isang balikat ng kapatid. Niyakap niya ang isang braso ni Nicolo kahit na nakahawak yan sa manibela. Maiba ako, Kuya Nick. Kilala mo ba yung babae doon kanina? Kasama yun ni Peter. Maganda siya, no? I can't believe papatulan niya ang kagaya ni Peter na average lang ang itsura. Ang ganda niya kaya, pati hubog ng katawan. Sa unang tingin, akala ko nga model siya eh. Ang lakas ng dating. Imagine mo, babae ako pero nagagandahan ka sa kanya? Sa halip magbigay ng opinyon niya si Nicolo, binuksan niya ang bintana at ibinaba iyon ng kaunti upang may pumasok doon na hangin. Kahit bukas ang aircon ng sasakyan, dama pa rin ang init. Nang mabanggit ni Nati ang katawan nito, sang-ayon siya doon. At ang isa pa na hindi niya mapigilan ay ang mabilis na pag-iinit ng kanyang katawan nang mabanggit ni Auntie ang katawan ni Kriza. Aminin man niya o hindi, mabilis dumaan sa isipan niya ang legs nito. Bagay na nagpagulo sa kanyang mga iniisip ng sandaling iyon. Ang ganda niya talaga, Kuya Nick. Pero alam mo, Kuya, may iba pa ako napansin sa kanya. Kakaiba ang tingin niya kay Alex. Hindi ko tuloy maiwasan isipin na baka kay Alex siya nagkakagusto at hindi doon kay Peter. Nako, akin si Alex. Hindi niya pwedeng magustuhan yun. Pag-aari ko na yun. Pero syempre baka guni-guni ko lang lahat ng yon at imposibleng maging totoo. Naratiling tahimik pa rin si Nicolo. Naiwan ang isipan niya sa imahe na makinis na binte ni Kriza na hindi maalis sa kanyang isipan. Kailan ba kayo magpapakasal? Kalmado ang tonong tanong niya. Depende kay Alex. Alam mo naman kasi, kuya, nasa prime pa lang ngayon ang karera niya. Ayoko namang i-pressure siya na pakasalan ako kaagad. Ang mahalaga, engage kami. Siguro hahayaan ko na lang muna siyang mag-enjoy sa kung anong gustong gawin niya.
Dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Nicolo sa stoplight dahil sa pagbagal ng usad ng mga nasa unahan nilang sasakyan. Nati, sigurado ka bang mahal ka niya? Lingon ni Nicolo sa kapatid na nakahiga pa rin sa isang balikat niya. Kung may makakakita lamang sa kanila na hindi alam kung ano ang relasyon nila ay panigurado, iisipin nila na magjowa sila. I mean, ilang porsyento na sure ka na? Oo naman kuya, magiging kami ba kung hindi? Tingalanan ni Nati na hilaw na doong natawa. Ano bang klaseng tanong mo yan? Sinisigurado ko lang na sa bandang huli hindi ka masasaktan. Kilala mo ko. Iba ako magalit sa mga taong magtatangka sa iyo ng masama. Alam ko naman yon, Kuya Nick. Don't worry, mahal ako ni Alex. Tumango lamang si Nicolo. Di pa rin kumbensido sa sagot ng kapatid. Ano namang nagustuhan niya sa'yo, Aber? Umahon na sa pagkakasandal si Nati at nilahad ang isang kamay upang bilangin doon kung ano magandang mga katangian niya. Marami. Una, marinis at pinagpipitagan ng family background natin. Pangalawa, may mataas na pinag-aralan dahil graduate ako sa ibang bansa. Pangatlo, mabait ang mga magulang natin. Pang-apat, may kapatid na palagi kong maaasahan sa lahat ng oras. At higit sa lahat, pinakahuli at importante ay dahil sa pang Miss Universe ang ganda ko. Ano pa bang hahanapin niya sa aking wala, Kuya Nick? Mahinang natawa na lang doon si Nicolo. Ang lakas talaga ng tama ng kapatid niya. Though, tama naman ang lahat ng mga nabanggit nito. Ang tanging hiling niya ay huwag talagang masasaktan ng kapatid dahil paniguradong mananagot ang gagawa nun sa kanya. Ang taas ng confidence. Siyempre, kanino pa ba ako magmamana? Siyempre, sa'yo, Kuya Nicolo. Sabay na sila na nagkatawanan.